dagat will just be a career option and not the only choice for our hardworking men and women to earn a living. Sana yun ang mangyayari. At tinutuloy natin itong pagsisikap na ito kahit na may global economic crisis. In fact, dito sa ating global economic crisis, sinisikap natin na ang world crisis ay hindi maging Philippine crisis. Kaya meron tayong fiscal stimulus package. Gumagastos ang gobyerno na para sa ganon, matulungan ang mga manggagawang Pilipino na manatili sa kanilang trabaho, hindi ma-lay off sana o kaya magkaroon ng bagong trabaho. Doon naman sa mga Pilipino sa ibayong dagat na baka mawala ng trabaho, pero palagay ko sa Syria walang panganib na gano'n, ano? Wala, okay. Pero may mga ibang bansa, ilang bansa lamang na gano'n ang nangyayari, dapat handa naman tayo. So, para tulungan yung mga manggagawa sa ibayong dagat na baka bumalik sa ating bansa mula sa kanilang pinagtatrabuhang bansa, kung ito yung bansang ito ay nagdudusa sa krisis ng ekonomiya, meron tayong programa. Ito ay tawag nating Program of Full Reciprocity. Bakit reciprocity? Dahil, I suppose, madalas yung naririnig na kayo ang mga bagong bayani, panahon naman na suklian ang pagkabayani ng Pilipino ngayon at may krisis sa buong mundo at baka maapektuhan ang ating mga Pilipino sa ibayong dagat. At ang unang-unang bahagi nitong Program of Reciprocity ay yung Filipino Overseas Livelihood Support Fund na 1 billion pesos. At ito, ang salapi ay nanggagaling sa OWA na nasa ilalim ni Secretary Nitoy Roque, na palagay ko kilala ng ilan sa inyo, at bukas makikilala niyo yung counterpart niya na Minister of Labor, at ilang pang mga government lending institutions, yung 1 billion pesos na yan. Kung meron kailangan umuwi na manggagawa sa ibayong dagat, pwedeng kumuha sa pondong ito para magkaroon ng, pwedeng humiram sa pondong ito para magkaroon ng puhunan o kaya para mag-ensayo para sa bagong kakayahan kung saan may mas maraming trabaho. And one reason why I'm a regular visitor to the Middle East, and one reason why our government has a strong diplomatic presence in the region, kasama na ngayon itong embahada sa Damascus, is to ensure ng ating manggagawang Pilipino ay suportado sa lahat ng bagay na kailangan. Kasama dito yung tinitiyak na inyong karapatan at mga kondisyon ng trabaho ay pinaiiral. At kung may mga abuso, importante that we champion the interest of our workers. Kaya nandito ang inyong embahada. Philippine interests span the globe. We must be diligent in advancing our interests in every corner of the globe. At dahil may Pilipino sa bawat kanto ng ating mundo, yun ang number one sa interest na ating pinaiiral. Sa taong bayan naman, dahil nga merong krisis ang mundo at sinisikap natin iwasan na ang krisis ng mundo ay maging krisis ng Pilipinas, ito ang panahon para lahat ay magsama-sama. Ito ang panahon para tumukoy sa pamilya at sa pamayanan. At sa inyo, ang pamayanan ninyo ay yung Filipino community. At gaya ng kinikwento ni Ambassador Cuyugan at gaya ng nakukuha kong report noong pampanahon ng Lebanon, ang community ninyo ay hindi lamang yung Syrian Filipino community. Inadapt na rin ninyo yung Lebanese Filipino community bilang inyong pamayanan. Kaya ginawa na ninyo yung panawagan natin sa panahon ng kahirapan ng mundo. Initiate a new era of volunteerism and community spirit. At dito sa volunteerism na ito, kasama ang gobyerno, kasama ang mga religious sector, including
nuestro Cura de Chile, pati mga civics groups, pati mga NGOs gaya ng dalawang organisasyon ng Pilipino dito sa Syria para lahat ng taong bayan will be harnessed to engage in coordinated volunteer activities. Naway ma-inspire tayo sa spektakular na panalo ng ating pambansang kamao. Narinig ba ninyo yon sa CNN? Si Manny Pacquiao kaninang umaga. Humihigi ng media ng statement ko. So gagawin ko na yung statement ko ngayon dahil alam ko na kayo rin ay nasisiyahan. At alam ko kung ano sinasabi ko, I am speaking for you regarding money. I join the entire nation in jubilation and in giving thanks to God for the spectacular second round knockout victory of Manny. Biro mo ang tinalo niya over Ricky the Hitman Hatton in Las Vegas, Nevada, in what has been billed as the fight of the East versus the West. Ay nanalo ang East. The victory of Manny Pacquiao should inspire all of us Filipinos to have the resiliency and dedication to triumph against all odds. Manny Pacquiao continued to train and learn with great discipline to clinch the victory that has now, according to world boxing commentators, made him the greatest fighter ever. May this serve as an example to be emulated by our people, especially our young Filipinos. Meron tayong mga young Filipinos dito, all in the Philippines and all over the world. As Manny Pacquiao taught us, discipline, tenacity, focus, and pride on being Filipino are vital to our success. And the lesson there is for us is that during these trying times for the world, Filipino spirit and commitment to caring should prompt each one of us to count our blessings. Ang blessing ninyo ay walang recession dito sa Syria. So blessing yun dahil 2/3 of the world is in recession. Blessing din natin yun sa Pilipinas. Wala rin tayong recession ngayon sa Pilipinas sa ngayon. And count our blessings and give back to those who are less fortunate. Pero gaya ng sabi ko, yan ay ginawa na ninyo. Hindi ko pa man sinabi, tinulungan na ninyo, hindi lang isa't isa, kundi yung ating mga kapatid na nandoon sa Lebanon na kailangang umalis. And so, for your selfless compassion and dedication in helping out fellow Filipinos in need, whether they are in Syria or in other neighboring countries, at madalas, sa malaking panganib pa ng inyong sarili. Maraming salamat and congratulations. Hindi gaano kalaki ang Philippine community ng Syria, pero talagang ipinakikita ninyo ang diwa ng mga Pilipinong kilala sa buong mundo. Pwede talaga kayong ipagmalaki. Kaya ako ay nasisihan, makita kayong lahat. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat po, mahal na Pangulo.